Good morning, brothers and sisters in Christ. So tayo na po ay magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Welcome po sa Jesus Christ Forevermore Christian Church. Ngayon po ay Sunday. So Sunday school po muna tayo bago yung ating pong gawin. So tayo po ay tumayo at ating pong pasalamatan natin Panginoon Diyos sa buhay. And so Lord, Lord God, hallelujah. Salamat Panginoon Jesus. Sa umagang ito at muli niyo kami pinag-ipon-ipon Lord upang papurihan ka, pasalamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka,
dakila ka, dakila ang pag-ibig ko, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko, oh Jesus. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, sa iyong papuri, sa iyong karangalan sa umaga ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. Nag-umaga po muli sa aming lahat. Tayo na po yung mga kaupo. Amen. Hallelujah. Amen. So tayo na po ay makibukas sa ating pong mga Biblia sa Romans chapter 13. Roma Kapitulo 13. Sabi po dito, paggalang sa pamahalaan. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa iyong buti. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos, at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang, at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Mga tungkulin sa kapwa. Sa verse 8, huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang mag-angkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalasuan at kahalayan, salitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Amen? Tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos sa makapangyarihan, tunay nga po kayo po'y kahanga-hanga. Kayo po'y dapat papurihan, pasalamatan sa umagang ito. At inuna namin po ang pananampalataya namin ito bukod sa lahat, O Lord.
Maraming salamat, Ama, sa aming pong pag-aaral, pagninilay-nilay ng inyong salita. Dalangin po namin, Lord, madama namin yung tunay na diwa, ang mensahe niyo po sa bawat isa, nang sa ganun po, ibaba niyo po ang inyong pong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, nang sa gayon maunawaan po namin ang lahat-lahat, O Lord, simula sa umpisa hanggang sa matapos, O Lord. Dalangin po namin niyo po ang pong salita, ang magsilbi namin kalakasan sa buong araw nito. At dalangin po namin, Lord, may sa puso namin na po ito at may sa idiwa. At sa aming pong paglabas mamaya sa aming pong bahay panambahan, O Lord, dalangin po namin po, may isa buhay po namin ito sa lahat ng kapwa namin. Maraming salamat, Ama. Ito po ang kaganapan ng inyong pong salita sa umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po. So napakaganda po ng Romans chapter 13 sa ating tungkol sa ating pamahalaan. Alam po natin, may kinakasaka rally yata ngayon sa 3 araw po ng pagkakaroon po ng sabi nito, pag-expose ng katotohanan tungkol sa gobyerno. Pero sabi sa ating binasa na ang Panginoon Diyos ay iniluklok ang bawat mga presidente natin, lahat po na namumuno sa ating bansa ay iniluklok ng Diyos. May purpose sa Panginoon Diyos kung bakit niya itinalaga itong ating pong mga government officials. Alam niyo po, so walang tinatangi ang Panginoon Diyos sa bawat government officials dahil din tayo ang nagdedeklara na sila po ang manalo. Sila po yung mga binuboto po natin, kaya po sila ngayon ay nakaluklok sa ating pamahalaan. Pero kung minsan, alam po natin may mga pagkakataon na mabubuti nga ang kanilang hangarin. Kaya lang po, dahil po sa udyok ng laman, dahil makasalanan nga po ang ating pong alaman. Tayo po ay nakakapag-isip ng kung paano kumita, kung paano po lumago, kung paano po ang ating buhay at ating pamilya. Kaya minsan, dahil sa mga lumalapit, dahil sa mga utang na loob, sa mga sponsors, kung siya ay nangangampanya, nang siya ay tumatakbo sa posisyon, may pagkakataon dahil sa utang na loob na yon ay lumalapit yung may utang na loob, o yung pinag-utangan mo na loob, kaya kung minsan mayroong ibang hinihinging kapalit. Amen? Kaya doon po, nasisila na sila dahil po sa mga komisyon, dahil sa pera. Alam niyo po, may mga nasa gobyerno na mabubuti naman. Huwag natin ilalahat na 100% na masasama ang nasa gobyerno. Amen? Marami dyan mabubuti kaya lang hindi po napapansin. Ganon din po sa mga trabaho natin, sa mga eskwelahan. Kung minsan, kung sino daw yung lagi nagre-recite, siya lagi napapansin ng teacher. Pero merong mga estudyante na tahimik, na hindi nagtataas ng kamay, pero matatalino rin. Hindi lang na nakikita kasi kung minsan, alam nila, kung minsan, kung sino pa yung tahimik, hindi nagre-recite, sila pa yung mga valedictorian or mga salutatorian, mga top ng eskwelahan. Ganon din sa mga opisina. Ganon din po sa church din natin. Kung sino yung mga matatahimik, sila pa yung meron talaga pong mandato ng Panginoon Diyos. Kasi lahat po ng tao ay depende po yan sa ating trabaho, maging sa mga negosyo man, sa eskwelahan, at maging sa gobyerno ay niluluklok na ating Panginoon Diyos. Kasi may purpose sa Panginoon Diyos sa bawat isa. Alam niyo po, itong mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon, hindi natin alam, dahil may kaguluhan. Yung ating presidente, vice president ngayon, dati sila yung team unity, nag-unite sila. Ngayon po, sila yung magkaaway, magkalaban. Pero hindi natin alam ngayon kung ano po ang katotohanan. Kasi lahat sila batuhan, lahat sila ng mga negatibo. Pero tayo, ang magagawa lang natin, huwag tayo sasama sa rally. Amen? Kasi siguradong magkakaroon ng kaguluhan. Alam po natin yan. Kasi ayaw ng Panginoon Diyos ang tigbaan, ayaw ng Panginoon Diyos ang awayan. Ang ayaw din po ng Diyos, alam niyo po, ang nasisila sa mga ganyang rally sa pamamagitan ni Satanas. Kaya kung minsan nagsisiklab na yung emotion, kung minsan nagkakaroon na po ng mga vandalism, mga nanggugulo, na hindi naman kasama sa rally, o kayang mabinayaran ng mga gobyerno, ng mga government officials para manggulo. Kaya tayo po, ang magagawa natin bilang Kristiyano, na sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos, ay panalangin natin ang ating bansa. Kasi meron pong purpose ang Panginoon Diyos. May ina-expose ang ating Panginoon Diyos kung bakit ganito ang bansa natin. Kaya nga sabi natin, heal our land. Kailangan natin po na tayo po, sabi nga po, maging prosperous ulit ang ating bansa, na tumawag tayo at manalangin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan niya lamang po. Siya po ang mag-heal. Siya po ang magpapalaganap ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po, ilang years na, meron na tayong EDSA 1.
EDSA 2, may EDSA 3 pa daw. Tapos, meron na tayong mga kudeta, pero ganito pa rin. Alam niyo po, ang kamalian, tayo din. Dahil sa mga binoboto natin na hindi naman kinasihan ng Diyos o hindi naman kinais-nais sa Panginoon Diyos. Kaya dapat po ang ating pong konsensya, lalo-lalo po sa 2028 sa ating pagboto, hindi yung nalalapatan tayo ng nabubulagan tayo sa pera o sa binibigay nila o dahil sikat sila o dahil kanilang pamilya, ganito, hindi po. Ang unahin natin po ay panalangin natin ating bansa. Ang Panginoon Diyos ang magsasabi sa iyo kung sinong iluluklok natin o iboboto natin o isasulat natin o i-shape natin sa balota. Amen? Magtuto na tayo mga Pilipino. Siguro hindi natin alam kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong mga malalakas sa bagyo, mga lindol, sunod-sunod na lindol. Kasi ninayanik niya po ang bansang Pilipinas na gumising na ang mga Pilipino. Amen? Di ba tayo po, dati nangako tayo, itaas ang ating mga kanang kamay at ating pong bigkasin ang panatang makabayan. Sabi nga po doon sa panatang makabayan, di ba, nung dati, ang alam ko pa lang yung luma. Ngayon may bago na kasi. So sabi nga po na susundin ko ang tuntunin ng aking paralan, tutuparin ko ang mga tuntunin ng aking pamahalaan. Amen? So ibig sabihin po, dahil nangangako tayo sa ating bayan, sa ating pong bansang Pilipinas at sa ating pamahalaan, susundin natin ang lahat ng pinag-uutos o ng mga nasa batas ng ating pong bayan, ang ating pong gobyerno. Amen? So ganoon din po, na nabigkasin po dito. Sabi nga po, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang maangkin ang pag-aari ng iba. Ibig sabihin po nito, bawat nilalang, kailangan po talikuran natin lahat ng kasamaan dito sa mundo. Alam po natin na may pagkakataon na dahil sa mundong ito, dahil tayo makalaman, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Amen? Dahil meron kang mga pangangailangan, tuloy, kumukupit ka. Ganun din po nangyayari sa bansa natin. Kaya kung minsan, dahil may pangangailangan sila sa kanilang pamilya, tendency is dahil nasisilaw sila sa pera, nakikita nila maraming pera sa gobyerno, maraming flood control projects, maraming kailangan paayos na kalsada, maayos pa yung kalsada, binubungkal. So sisira, tapos lalatag na panibagong semento. Kasi po may mga kickback po sila. Amen? Alam po natin, nagpapasila sila. Bihira lang sa mga gobyerno o sa mga government officials na matitino. Amen? Dahil po, alam po natin, so dapat ipasa na talaga sa batas yung wala na po mga political dynasty kasi dyan po nagsisimula. Kaya ayaw, nakakapit na sila sa gobyerno, tendency, pati pamilya, mga anak, mga apo, ipapatakbo, tapos pupunta pa sa isang bayan o sa ibang probinsya para doon din tumakbo. Hindi po ganon. Nais po natin, mas maganda nga po, 1 term lang or 2 terms lang yung mga nasa gobyerno. And after that, sana may pusong nasa gobyerno o mga senador o kaya mga representative natin ang magpanukala ng ganung batas. Alam po, meron na pong batas na ganyan or meron na pong panukalang batas, kaya lang po pinipigilan kasi masasakop sila sa ganon. Amen? So tayo po bilang mga Kristiyano, ipanalangin natin ating bansang Pilipinas. Amen? So wala imposible, maging sa ibang bansa, alam po natin may mga ganyan din pong pangyayari na nagaganap, nagkakaroon pa nga ng hibwaan, nag-alitan, at nagkakaroon pa ng digmaan sa bawat isa. Nagbobombahan. Buti nga dito, rally-rally lang, peaceful rally, kung minsan nanggugulo, pero sa ibang bansa talaga patayan. So, ibig sabihin po, talagang dinudumog nila, talagang po naglulud sila, nagnanakaw lahat sila. So, ito po ang atin pong iwasan. Sabi po, tandaan po natin, sabi po sa 9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya. So, dapat isa lang po yung atin pong asawa. Amen? So, pag may asawa tayo, so meron tayong legal na proseso kung gusto mong magkaroon ng iba pa, so kailangan maproseso sa legal. Pero wala pa tayong divorce po dito sa bansa natin. Amen? So tayo na lang yata yung bansang wala pang divorce. So ang JCF, Christian Church, ay patuloy na naninitigan na ayaw natin ng divorce. Amen? Siguro meron mga legal separations dahil nasa patas sa po yan, pero yung divorce po totally ayaw po ng JCF Church. Amen? Sabi din po, huwag kang papatay. Amen? Ang iluluklok natin sa ating gobyerno, dapat po
ay sumusunod sa mandato ng ating Panginoon Diyos, sa utos sa Panginoon Diyos, na dapat hindi rin po pumapatay ng tao. Okay? O hindi nag-uutos na pumapatay ng tao. So yung susunod nating i-elect, so hindi mamamatay tao. Lalong-lalo na sabi dito, wag daw magnakaw. Amen? Kung tayo po ay tapat, sabi nga po, kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kaya sa malalaking bagay? Kaya sa ating mga trabaho, sa eskwelahan man, or maging sa ministry, dapat matuto tayo maging tapat. Pag matapat tayo sa maliit na konting bagay, amen? Kapag meron tayo, pag may pinabili sa atin, so kung ano lamang pinabili, wag na tayo magdadagdag na pinabili sa listahan, wala sa listahan. At tapos yung sukli, ibabalik din po natin. Yun po yung pagiging tapat. Kahit centimos pa yan, depende yan kapag sinabi ng may-ari, o sige, itago mo na yung sukli, okay lang yun. Lalo na sa mga ito rin ang kaganapan yan, kaya po nagkakaroon ng graft and corruption. Dalong bata pa lang sila, nangungupit na sila sa kanilang mga pitakan ng kanilang mga magulang. Siguro doon nagsisimula, dahil sa pamilya mismo, ang nagsisimula kung bakit maraming mga corrupt ngayon. Amen? Kung bata pa lang ang ating pong mga anak, dapat po mapanatili natin ang kadalisayan ng kanilang puso. At kailangan po mapagsabihan kung may mga kasalanan sila, pagsabihan, hindi yung papaluin ka agad. Explain mo kung bakit may mali siya, kung ano yung mali niya, na ayaw na Panginoon Diyos na ganon. Amen? So, dapat kung ano yung pakikitungo natin sa mga anak natin, o kaya sa pamilya natin, ganon din po yung pakikitungo natin sa mga ibang tao. Amen? So, kailangan po ay pangaralan natin ating mga anak. Amen? Ganon din po, sabi rin dito, huwag pagnanasa ang mag-angkin ng pag-aari ng iba. Yung iba kasi, mga Pilipino, lalo-lalo na pa, pag may kapitbahay ka, uy, may malaki siyang TV, ikaw din bibili ng malaking TV, wala ka nang pera pambili, pero gusto mo mas higit pa doon sa kapitbahay mo, mainggit ka, uy, may bago siyang muebles, may bago siyang sofa, bibili ka rin ng mas magandang sofa. Pagdating sa bahay, hindi naman pala kasya sa bahay mo. Amen? Okay na, ayaw mo paggamit, naka-plastic pa, kaya pag yung bawat umuupo doon, nadudulas, pababa. Amen? So, meron nga mga gamit na bumili ka ng maraming gamit kasi yung kapitbahay mo, bumili ng mga, na mga ceramic na mga lutuan, o kaya na mga kutsara, tinidor, na mga silverware, ikaw din bumili, pero ayaw mo naman paggamitin. Naka-display lang siya. Amen? So, wag po ganon. So, lahat po ng bagay, gamitin po natin. Amen? Ano yung mga binibigay sa ating regalo para regaluhan pa po tayo? Gamitin po natin, pakita natin, oh, ito yung binigay mo. Nagamit ko na. Para bigyan pa rin tayo kasi pag tinago natin yung makamamaya, lumaki ka, hindi na kasya. Pag damit ang binigay. So, ito po, ang nais sa Panginoon Diyos ay maging maayos po ang ating buhay. Kaya nga po dito sa ating pong binasa, mamuhay tayo sa liwanag at huwag, sabi sa 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at pagdarasing, kalasawaan at halayan, at alitan at inggitan. So yung ano man po yung nakikita natin sa social media, kasi maraming mga Pilipino, lalo na may kabataan, kung ano yung trending, ano yung uso, gagayahin. Kung mahilig sila doon sa pinapanood natin, lagi nagpa-prank, nagsasakitan. Ikaw din, tendency, ipaprank mo yung pamilya mo, kapatid mo, tendency nagagalit sa iyo. Okay, kaklase mo, okay, kasama mo sa trabaho. So, iba naman, para mag-trending, magti-TikTok ako. May okay na naman mag-TikTok, pero dapat nasa lugar. Iba nagti-TikTok sa ibang mga para lang mapansin. Amen? Okay na mag-TikTok kung sa kabutihan ng ating puso, ng ating buhay, at kung naayon sa ating Panginoon Diyos, pwede tayo mag-TikTok. Marami po nasa TikTok ngayon na nagbibigay ng mga salita ng Diyos, Bible verse. Amen? Maganda rin po yun. TikTok na ang isasayaw po nila ay yung mga Christian songs. Pwede rin po yun. Amen? O kaya pag tayo po ay nagpa-vlog, pwede rin po umawit tayo o magbigay tayo ng encouragement, word of encouragement po sa Biblia. So lahat po na ito ay nais po ng Diyos. Sabi nga rin sa 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang mga hilig na laman. Alam niyo po, dahil sabi nga po natin, ang hilig na laman o ilaman ay makasalanan. Dahil nasa laman pa lang tayo, kaya nga po ang ating month of November is about soul or kaluluwa. Amen?
Ang ating laman, ito po ay parang damit nga lang daw po. Amen? Na sinusuot ng ating pong spirito. Ang spirito hindi po namamatay, hindi po nabubuwan, hindi po nawawala. Ang namamatay po ay ang katawan ng tao. Amen? Ang spirito ay babalik sa Panginoon Diyos at pinahiram ng Panginoon Diyos para tayo mabuhay. Ang katawan natin ay parang damit lamang po na saan pinapasok ng ating Panginoon Diyos ang espiritu niya. Ganon din po, nagbibigay po ng pakiramdam. Yun naman po yung ating pong soul o kaluluwa. So yung tatlo pong parte ng ating katawan, ng ating pagkatao, yung katawan ng ating pong kaluluwa at ang espiritu. Kaya po ang espiritu, yun po ang babalik sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya sa ating Panginoon Diyos, dapat po iwan natin ang magiging makalaman natin. Iwan natin pagiging emotional natin, magagalitin, masyadong mayabang, amen? Mainggitin. So, alisin po natin yan kasi po yan po yung mga emosyon. Yan po yung nagkukos kung bakit tayo napapahamak at napapasama. Kaya tayo na po dapat po ay matutong manalangin sa araw-araw at magpaganda po natin ang ating spirito at ang kakasiyan po ng banal na espiritu. So magandang umaga po at sa Diyos po papuri. Tayo na po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Yes, so Lord God, Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito sa aming pong nabasa po, Lord, sa Romans chapter 13. Dalangin po namin, Lord, ito pong aming pong nabasa, inyo pong salita ay tumatak sa aming isipan at may sa puso namin, Lord. Nang sa gayon po, Lord, sa aming pong pagkilos sa pamamagitan po ng inyong pong banal na Espiritu at bawat bunga ng banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa sa amin. Ibiginawa namin, Lord, ang aming kapwa, ang aming sarili. Kung paano namin iibig po namin po ang aming sarili, ay ibigin namin kayo bilang Diyos namin tagapagligtas. Ama, maraming salamat, O Lord. Dalangin po namin sa buong Sunday worship celebration namin ngayong umaga ay maging maayos po, Lord. Papubrihan ka namin ng pasalamatan sa umaga ito. Maraming salamat po. Ito pong aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Lahat na nagmamahal sa Diyos na magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po sa Diyos po. Magandang umaga. God bless. Thank you.